Naranasan mo na bang tingnan ang mundo sa paligid mo? Kahit saan ka lumingon, ang kabutihan ng Diyos ay tila sumasalamin sa lahat, sa walang buhay na mga elemento ng kalikasan at maging sa iyong buhay. Pero napakadaling mamiss sila kapag abala sa buhay. Ganon din, sa buhay mo, napakaraming bagay na ginagawa ng Diyos, pero hindi mo basta-basta makikita ang mga ito, kahit na patuloy siyang nagpapadala sa iyo ng mga palatandaan. Hahayaan mo bang nakawin ng kaaway ang iyong mga pagpapala, lahat dahil hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos? Ngayon, dinadala sa iyo ng Diyos ang mensaheng ito upang maunawaan mo ang kanyang mga paraan, lalo na ang kanyang mga tanda. Paano mo malalaman, mahuhuli, at mabibigyang kahulugan ng tama ang mga tanda mula sa Diyos? Bago natin talakayin yon, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Sa buong kasaysayan, ang Diyos ay palaging nagsasalita sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga tanda na naghahayag ng kanyang plano at layunin para sa kanila, mula sa nagniningas na palumpong hanggang sa paghahati ng dagat na pula, hanggang sa mga panaginip na hula at mahimalang pagpapagaling. Palaging pinanumbalik ng mga palatandaan mula sa Diyos ang pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, sa mundo ngayon, madaling makaligtaan o maling kahulugan ang mga banal na senyales na ito. Maaari mong itanong sa iyong sarili, paano ako makatitiyak na ito ang nagsasalita ng Diyos, at hindi lamang ang aking mga iniisip o mga hangarin? O, paano kung makaligtaan ko ang sign? Ang mabuting balita ay ang pag-unawa sa mga tanda ng Diyos ay hindi isang misteryo na nakalaan para sa ilang piling tao. Sa pamamagitan ng kusang puso at espiritong naghahanap, matututunan mong kilalanin ang banal na wika ng mga tanda ng Diyos. Ngayon, matutuklasan mo ang mga prinsipyo ng Biblia na tutulong sa iyo na maunawaan ang mga tanda ng Diyos. Matututuhan mo kung paano makilala ang kanyang tinig mula sa ingay ng mundo at kung paano tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Habang nagkakaroon ka ng banal na kasanayang ito, makikita mo ang iyong sarili na naglalakad ng may higit na kumpiyansa at kalinawan. Tulad ng isang palatandaan sa kalsada na tumutulong sa iyo na mahanap ang iyong paraan, ang mga palatandaan ng Diyos ay gagabay din sa iyo sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Ang mga ito ay mga paalala na hindi ka nag-iisa, ang Diyos ay laging nandyan para pamunuan at protektahan ka. Narito ang ilang paraan para makilala at maunawaan ang mga tanda ng Diyos. Numero 1, pagninilay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang isip ng Diyos at lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Kanya. Kaya nga ang bawat mananampalataya ay kailangang maging marunong sa banal na kasulatan. Ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay parang paghuhukay ng ginto. Sa paglalim ng iyong pag-isip, mas malaki ang iyong pagkakataong matuklasan ang malalalim na lihim tungkol sa kalikasan ng Diyos. Habang dahan-dahan at maingat mong inilalantad ang mga kayamanan ng banal na kasulatan, nagsisimula kang makita ang mga palatandaan na ipinapadala sa iyo ng Diyos sa isang ganap na bagong liwanag. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16 -17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa. Ang kasulatang ito ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay ganap na kinasihan ng Diyos mismo. Kapag nagninilay-nilay ka sa salita ng Diyos, iniisip mo kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Ito ay tulad ng pagninilay sa isang magandang pagpipinta upang maunawaan ang mga detalye at interpretasyon nito o paglalaan ng oras upang pag-aralan ang iyong mga tala pagkatapos ng isang panayam. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo kung ano ang binanggit ng iyong panayam. Kapag nagninilay-nilay ka sa salita ng Diyos, binubuksan mo ang iyong puso at isipan upang tanggapin ang kanyang mensahe at patnubay. Tandaan, ang sabi ng Biblia, mapalad ang tao na ang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon at pinagbubulay-bulay niya ito araw at gabi. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng Biblia. Anumang tanda na ibibigay sa iyo ng Diyos ay dapat na tumutugma sa kasulatan. Alam mo ba kung bakit? Dahil hinding-hindi niya kayang kontrahin ang kanyang sarili.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na siya ay hindi isang may akda ng kalituhan. Maraming tao ang nabigong makilala ang tinig ng Diyos dahil hindi nila alam ang kanyang salita. Halimbawa, kung may mga palatandaan sa iyong buhay na tumuturo sa isang tiyak na direksyon na hindi nakalulugod sa Diyos, gaano man ito kasiya siya, masasabi mong hindi ito mula sa Diyos. Nang dumating ang dyablo upang subukin si Jesus upang patunayan ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, tumugon si Jesus na nagsasabi, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nagmumula sa Panginoon. Ito ay dahil alam ni Jesus na ang pagsunod ay mangangahulugan ng pagiging mapagmalaki sa kanyang lakas. Nang dumating ang ikalawang tukso, tinitimbang pa rin niya ito ng mga kasulatan. Alam niyang mali na ilagay ang Diyos sa pagsubok. Sa ikatlong tukso, alam ni Jesus na mali na ibigay ang kaluwalhasya ng Diyos sa iba. Makikita mo kung paano matimbang ni Jesus ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kasulatan dahil alam niya ang salita ng Diyos. Huwag hayaang linlangin ka ng dyablo, alam din niya ang Biblia at susubukan niyang baluktutin ito para paboran siya. Ngayon ang iyong kaalaman sa salita ay siyang magpapatunay sa iyo. Hindi nakakagulat na sinabi ng salmista na itinago niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso upang hindi siya magkasala laban sa Diyos. Kapag nalaman mong sinabi ng Diyos, bagaman ang pag-iyak ay tumatagal ng isang gabi, ang kagalakan ay dumarating sa umaga, masisiguro mong ang sakit at paghihirap na iyong nararanasan ay hindi panghabang buhay. Kahit magtagal sila, tiyak na may katapusan. Kung hindi alam ni Maria ang pangako ng isang Mesyas, magiging mahirap para sa kanya na maunawaan ang mensahe ni Angel Gabriel. Minamahal, ang salita ng Diyos ay nasa iyo sa lahat ng oras, ngunit kailangan mong pagnilayan ito araw at gabi. Doon mo lang malalaman ang mga plano ng Diyos para sa iyo at makikilala mo ang mga palatandaan sa iyong buhay. Ngunit ang isang bagay na dapat mong malaman ay ang pagninilay ay higit pa sa pagbabasa sa mga pahina ng Biblia. Ito ay higit na may kinalaman sa pag-aaral at pagninilay-nilay sa malalalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Malaki ang nagagawa nito upang maimpluwensyahan ang iyong pag-iisip, kilos, at pananaw. Binubuo din nito ang iyong pagtitiwala sa Diyos at pinalalakas ang iyong relasyon sa Kanya. Nakaugat ang pananampalataya ng salmista sa salita ng Diyos. Dahil dito, may pagmamalaki niya ang katangian at kalikasan ng Diyos. Masasabi niya kung kailan ang Diyos ay nagsasalita sa kanya at kung kailan ang Diyos ay nagalit sa kanya. Makakarating ka rin sa ganoong antas. Ang pag-alam sa salita ng Diyos sa iyong palad ay tutulong sa iyo na makilala kapag siya ay nakikipag-usap sa iyo. Kaya maglaan ng panahon araw-araw para bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Pagnilayan ang kanyang mga pangako at ang kanyang katapatan noong nakaraan. Habang ginagawa mo ito, mas mauunawaan mo kapag gumagamit siya ng ilang mga palatandaan para gabayan ka. Hayaan ang salita ng Diyos na maging ilawan sa iyong mga paa at liwanag sa iyong landas. Ito ang magpapatingkad sa daan at maghahayag ng kanyang mga banal na tanda sa paglalakbay. Bilang dalawang, sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. Habang tinatanggap mo ang mga tanda ng Diyos, maaari kang magtaka kung paano mauunawaan ang kahulugan nito. Doon pumapasok ang banal na espiritu. Kapag hinahangad mong maunawaan ang mga tanda ng Diyos, maaari mong pagkatiwalaan ang patnubay ng banal na espiritu na ilahad ang mga ito sa iyo. Alalahanin noong iwan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, nangako siyang magpapadala sa kanila ng isang katulong mula sa Diyos. Ito ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Ang isang bagay tungkol sa espesyal na nilalang na ito ay maaari siyang maging gabay, tagapagtanggol, kaibigan, guro, at anumang nais mo. Ang lahat ay depende sa kung ano ang gusto mo at ang iyong mga pangangailangan sa oras. Para siyang kumpas na umaakay sa iyo sa tamang direksyon. Tinutulungan kanyang bigyang kahulugan ang mga mensaheng ipinadala sa iyo mula sa langit. Pagdating sa pag-unawa sa mga banal na kasulatan, nasa iyo siya. Isa pa, pagdating sa pag-unawa sa mga tanda ng Diyos, siya ang perpektong tao. Sa tulong ng banal na espiritu, maaari kang magkaroon ng kaunawaan sa mga tanda ng Diyos at matuklasan ang mga nakatagong lihim.
Isipin ang pagkakaroon ng isang kaibigan na may lahat ng mga sagot sa mga tanong na malamang na makita mo sa isang pagsusuri. Gusto mo bang malayo sa gayong tao sa oras ng pag-aaral? Siyempre hindi. Kung maaari, gagawin mo siyang partner sa pag-aaral. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng katiyakan na makakuha ng magandang marka sa pagsusulit na iyon. Iyan ang iniaalok sa iyo ng banal na espiritu. Gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Sa patnubay ng banal na espiritu, malalaman mo ang mga palatandaan na ipinapadala ng Diyos sa iyong paraan. Nagsasalita siya sa iyong puso at isipan sa paraang hindi mo pa nararanasan. Maaari kang makatanggap ng banayad na siko sa iyong puso, isang kislap ng pangunawa, o isang biglaang kalinawan ng pag-isip. Maaaring bumulong ang espiritu ng mga salita ng panghihikayat at direksyon sa iyong puso. Makakatulong ito sa iyo na makayanan ang mga hamon ng buhay. Sinasabi ng isa mga taga-Korinto 2:12, subalit, gaya ng nasusulat, ang hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, at ang hindi naiisip ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga ito ay ang mga bagay na inihayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino ang nakakaalam ng mga iniisip ng isang tao, maliban sa kanilang sariling espiritu sa loob nito? Sa parehong paraan, walang nakakaalam ng mga pag-isip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang ating maunawaan kung ano ang walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang kasulatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng banal na espiritu sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Sa tulong niya, mauunawaan mo ang lalim ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kahit sa gitna ng kalituhan at kawalan ng katiyakan, mauunawaan mo kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Hinihikayat ka ng banal na espiritu na lumapit at uminom mula sa bukal ng buhay at magbunyag ng mga misteryo. Habang hinahangad mong maunawaan ang mga tanda ng Diyos, tandaan na ang banal na espiritu ay maaaring maging anuman at lahat sa iyo. Tutulungan kanyang malutas ang mga misteryo ng mga tanda ng Diyos, at magsisimula kang makita ang mundo sa isang bagong liwanag. Matutuklasan mo ang mga nakatagong pattern at kahulugan na dati ay hindi malinaw. Sa pamamagitan ng kanyang tulong, malalaman mo ang mga lihim ng mga tanda ng Diyos, at magagawa mong kumilos sa liwanag na iyon. Bilang 3, sa pamamagitan ng masinsinang panalangin. Ang panalangin ay tulad ng pakikipag-usap sa Diyos, pagbabahagi ng iyong mga iniisip, alalahanin, at pag-asa. Sa pamamagitan ng masinsinang panalangin, mapalalim mo ang iyong koneksyon sa Diyos. Ito ay magbubukas ng iyong puso sa Kanyang mga mensahe. Ito ay isa pang paraan upang maunawaan mo ang mga tanda ng Diyos. Kapag nananalangin ka, lumilikha ka ng kapaligiran para sa Diyos na manahan sa iyong buhay. Sinasabi ng Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at sasabihin sa iyo ang mga dakila at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Paano ka pa makakatawag sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng panalangin? Iyon ang linya ng komunikasyon mo sa Kanya, at hindi lang para sa iyo na hilingin sa Kanya na pagpalain ka paminsan-minsan, avenue din yun para mas makilala siya. Sumigaw si Apostol Pablo na nagsasabi, upang makilala kita at ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay muli. Ang tinutukoy niya ay ang makapangyarihang Diyos. Tandaan, sinabi ng Diyos na dapat kang tumawag sa Kanya. Kung hindi, paano niya ihahayag ang Kanyang sarili sa iyo? Ito ay kapag naghahanap ka na maaari mong mahanap. At sinasabi pa rin ng Biblia na dapat mong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Kaya naman hindi ka lang dapat magdasal kundi magdasal ng masinsinan. Si Daniel ay isang taong manalangin umaga, tanghali, at gabi at palagi siyang nananalangin. Kahit na tila ang kanyang mga panalangin ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan, patuloy siyang nagdarasal. Hindi katakataka na ang Diyos ay laging nagpahayag ng mga bagay sa kanya.
Kahit na si Nabucodonosor ay nagkaroon ng mahiwagang panaginip, si Daniel, sa pamamagitan ng panalangin, ay nalaman ang panaginip at ang interpretasyon nito. Kapag ang Diyos ay nagpahayag ng ilang mga palatandaan sa iyong buhay na tila nakalilito, pumunta sa Kanya sa panalangin. Tandaan, ang gawain ito ng panalangin ay parang master key na maaaring magbukas ng anumang pinto anumang oras. Hindi mo ba gustong subukan ito at makita ang positibong resulta? Ngunit ang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang masinsinang panalangin ito ay nangangailangan ng isang mapagpakumbaba at nagsisising puso. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng mga magagarang salita o matatalinong pananalita. Sa halip, ito ay tungkol sa pagbuhos ng iyong puso sa Diyos ng buong pagsuko. Nangangailangan din ito ng focus, dedikasyon, at sinseridad. Kung maaari kang pumunta sa Diyos tulad ni Hana, ang iyong taos-pusong panalangin ay magdadala ng mga paghahayag at mga pananaw mula sa langit. Habang nagsasagawa ka ng masinsinang panalangin, manatiling matulungin sa tugon ng Diyos. Iyan ang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao, nagdarasal sila at pagkatapos ay itinikom ang kanilang mga tainga laban sa Diyos upang kahit na tumugon siya, sila ay mangmang. At bago mo malaman, nagrereklamo sila na hindi sila sinasagot ng Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin sa iba't ibang paraan. Maaari siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng damdamin sa iyong puso o sa pamamagitan ng mga salita ng iba. Sa pamamagitan ng pananatiling receptive sa kanyang mga palatandaan, iposisyon mo ang iyong sarili upang tumanggap ng banal na patnubay. Sa pamamagitan ng masinsinang panalangin, maaari kang bumuo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Magagawa mo siyang kausapin at hayaan siyang tumugon. Lumapit sa Kanya ng may katapatan, pagpupursige, at pananampalataya ngayon, dahil alam niyang dinirinig niya ang iyong mga panalangin at tutulungan kang maunawaan ang Kanyang mga palatandaan. Bilang 4, sa paghahanap ng matalino, makadiyos na payo. Sa iyong paglalakbay ng pananampalataya, na naghahangad na maunawaan ang mga palatandaan ng Diyos, maaaring matagpuan mo ang iyong sarili sa isang sangang daan, hindi sigurado kung aling landas ang tatahakin. Dito pumapasok ang matalino, makadiyos na payo. Ito ay mahalaga upang matulungan kang maunawaan ang mga palatandaan ng Diyos at mahawakan ang mga hamon ng buhay. Ang Kawikaan 12:15 ay nagsasabi, dahil sa kawalan ng patnubay ay nabubuwal ang isang bansa, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Maaaring nagtataka ka, bakit kailangang maging matalino at makadiyos sa parehong oras? Ito ay dahil ang ilang payo ay maaaring mabuti at mula sa isang lugar ng karunungan, ngunit hindi makadiyos. Ang matalino, makadiyos na payo ay nag-ugat sa malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos, sa kanyang pagkatao, at sa kanyang mga daan. Hinahangad nitong parangalan ang Diyos at iayon sa kanyang kalooban, kaysa umasa sa karunungan ng tao. Kapag humingi ka ng makadiyos na payo, binubuksan mo ang iyong sarili sa patnubay mula sa iba na may matibay na kaugnayan sa Diyos. Matutulungan ka ng mga taong ito na bigyang kahulugan ang mga tanda ng Diyos sa paraang hindi mo kaya. Sinasabi ng Biblia, ang mga plano ay nabigo dahil sa kawalan ng payo, ngunit sa maraming tagapayo ay nagtagumpay sila. Ipinakikita rin nito ang kahalagahan ng paghingi ng matalinong payo kapag hindi mo kayang pangasiwaan ang isang bagay ng mag-isa. Minsan, maaaring hindi mo makita ang sagot sa iyong sarili, ngunit sa tulong ng iba sa pananampalataya, magkakaroon ka ng bago at mas mahusay na pananaw. Kapag naghahangad ka ng matalino, makadiyos na payo, nagtatayo ka rin ng mga relasyon na makapagpapasigla at makapagpapasigla sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Matutulungan ka ng mga taong ito na maunawaan ang mga palatandaan ng Diyos at suportahan ka kapag nahaharap sa mga paghihirap sa iyong sariling buhay. Isipin ang mga pagkakataong humingi ka ng payo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na lubos na naniniwala sa Diyos. Maaaring ito ang iyong espiritual na pinuno o tagapagturo sa pananampalataya. Paano ka natulungan ng kanilang patnubay sa isang mahirap na sitwasyon? Nakatulong ba sila sa iyo na maunawaan ang tanda na ipinadala ka ng Diyos? Ito ang magpapasya kung siya ay may banal na karunungan o wala.
At bago ka pumunta sa sinuman para humingi ng payo, manalangin muna sa Diyos. Mas alam niya kaysa sayo. Sa pisikal, ang taong ito ay maaaring mukhang malalim na nakaugat sa salita ng Diyos, ngunit maaaring hindi. Kung bibigyan ka ng Diyos ng go-ahead na makipagkita sa isang tao para sa pagpapayo, magagawa mo. Kung hindi, hintayin ang kanyang mga tagubilin. Minamahal, kapag humingi ka ng makadiyos na payo, hindi ka umaasa sa karunungan ng tao. Hindi ka rin umaasa sa iyong kaalaman tungkol sa Diyos lamang. Sa halip, hinahanap mo ang sama-samang karunungan ng mga humingi ng patnubay ng Diyos. Tandaan, ang isa ay hahabol sa 1,000, ngunit 2 ang hahabol sa 10,000. Gumagamit ka ng maraming kaalaman na makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga pagpapasya. Kunin si David, halimbawa. Humingi siya ng payo kay Propeta Nathan, at sa tulong niya, nakagawa siya ng matalinong desisyon. Sa tuwing magpapadala sa iyo ang Diyos ng isang palatandaan na hindi mo lubos na naiintindihan, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Hilingin sa Kanya na akayin ka sa kung saan ka makakakuha ng tamang payo. Naaalala mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos makatagpo ni Saul ang Diyos sa kanyang paglalakbay sa Damascus? Inutusan siya ng Diyos kay Ananias upang tumanggap ng patnubay at makadiyos na payo. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman, ang paghahanap ng ganitong uri ng payo ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng iyong kababaang loob sa paghahanap ng makadiyos na otoridad na inilagay sa harap mo. Ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang karunungan at handang matuto at magtiwala sa patnubay ng Diyos. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga palatandaan. Magkakaroon ka rin ng karunungan na kailangan mo para may kumpiyansa na panghawakan ang mga hamon ng buhay. Numero 5, nagbibigay ba sa iyo ng kapayapaan ang tanda? Ang kapayapaan ay may mahalagang koneksyon sa mga palatandaang ipinadala ng Diyos sa iyo. Ipinapahiwatig nito ang kanyang presensya at pagsang-ayon. Kapag nakadama ka ng kapayapaan tungkol sa isang senyales, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay gumagabay sa iyo at ang tanda ay naayon sa kanyang kalooban. Ito ay tulad ng isang selyo ng pagiging tunay na tinitiyak sa iyo na ang tanda ay mula sa Diyos. Sinasabi sa awit 85:8, pakikinggan ko ang sinasabi ng Diyos na Panginoon, nangako siya ng kapayapaan sa kanyang bayan, sa kanyang tapat na mga lingkod, ngunit huwag silang bumalik sa kamangmangan. Habang hinahangad mong maunawaan ang mga tanda ng Diyos, bigyang pansin ang kapayapaan sa iyong puso. Nagbibigay ba sa iyo ng kapayapaan ang tanda? Kung nangyari ito, magtiwala na ito ay mula sa Diyos at sundin ang kanyang pamumuno ng may kumpiyansa. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi dapat nakabatay sa iyong mga nakapaligid na sitwasyon. Halimbawa, ang mga saradong pinto na iyong nararanasan ay maaaring isang senyales na pinapatnubayan ka ng Diyos sa isang bagong panahon, ngunit dahil hindi ito kaaya-aya, maaaring iba ang iniisip mo. Kung susubukan mong timbangin ang mga palatandaan ng Diyos sa iyong mga damdamin, magpapatuloy ka sa pag-ikot. Tandaan, sinasabi ng Biblia na pananatilihin ng Diyos sa sakdal na kapayapaan yaong mga nakatutok sa Kanya ang pag-isip. Kaya bakit bibigyan kanya ng isang tanda na walang kapayapaan? Nang matanggap ni Maria ang tanda mula sa Diyos na siya ay maglilihi at magdadala ng Mesyas, siya ay naging mapayapa sa kabila ng kanyang kaalaman na ang mga tao ay kutyain siya sa pagbubuntis bago ang kasal. Paano niya kukumbinsihin si Joseph na dinadala niya ang Mesyas? Sa kabila ng lahat ng kaisipang ito, napuno ng kapayapaan ang kanyang puso, at tinanggap niya ang responsibilidad ng buong puso ng may kagalakan. Ang kapayapaan ay isang tanda ng presensya ng Diyos, gaya ng alam mo na. Huwag kalimutan, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga hamon o kahirapan. Ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna nila. Kaya, habang hinahangad mong maunawaan ang mga tanda ng Diyos, bigyang pansin ang kapayapaan sa iyong puso. Nagbibigay ba sa iyo ng kapayapaan ang tanda? Mahal na kaibigan, ito ang ilang mga paraan upang maunawaan mo ang mga tanda ng Diyos. Maaaring mukhang medyo komplikado, ngunit sa tulong ng Diyos, madali mong maintindihan at masusunod.
Ngayon, ang susunod na bagay na kailangan mong malaman ay kung ano ang gagawin pagkatapos makilala ang mga palatandaang ito. Ano ang inaasahan mong gawin sa mga palatandaang ito? Numero 1, magtiwala ng buo at sumunod ka agad. Kapag binigyan ka ng Diyos ng mga palatandaan, para kang makakuha ng isang espesyal na mensahe para lamang sa iyo. Binibigyan ka niya ng pahiwatig kung ano ang gusto niyang gawin mo. Hindi niya inaasahan na makaligtaan mo ang mga palatandaang ito, sa halip gusto niyang manampalataya ka sa kanya at sumunod. Ang ganap na pagtitiwala ay nangangahulugan ng paglalagay ng iyong buong puso sa mga kamay ng Diyos. Nangangahulugan ito na naniniwala ka na akayin ka niya sa tamang landas. Sinasabi ng Santiago 1:22, huwag ninyong pakinggan lamang ang salita, at sa gayon ay dayain niyo ang inyong sarili. Gawin ang sinasabi nito. Para siyang bata na nakahawak sa kamay ng magulang, alam niyang ililigtas siya nito kahit anong mangyari. Kapag nagtiwala ka ng buo, binitawan mo ang iyong mga alalahanin at takot, at ibibigay mo ang iyong sarili sa plano ng Diyos para sa iyo. Maraming tao sa Biblia ang may ganitong uri ng pagtitiwala. Ang isang halimbawa ay si Abraham. Noong inilipat siya ng Diyos mula sa kanyang comfort zone at nagbid na palakihin siya, hindi nagreklamo si Abraham. Kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta, nagtiwala siya sa Diyos at sumunod kaagad at ganap. Inimpek niya ang kanyang pamilya at mga gamit at nagsimulang maglakbay. Bilang kapalit, pinagpala siya ng Diyos at ginawa siyang ama ng maraming bansa. Ang kaagad na pagsunod ay nangangahulugan ng hindi pag-aatubili kapag sinabi sa iyo ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Parang kapag may pinapagawa sa iyo ang iyong mga magulang, at ginagawa mo ito kaagad nang hindi nagtatalo o nagtatanong. Kapag binigyan ka ng Diyos ng isang senyales, nais niyang kumilos ka dito ng mabilis at walang pagkaantala. Kapag sumunod ka kaagad, ipinapakita mo sa Diyos na handa ka at handang sundin ang kanyang patnubay. Ngunit habang si Abraham ay sumunod kaagad sa Diyos, iba naman ang ginawa ng isa pang lalaki, si Jonas. Sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineve at maghatid ng mensahe, ngunit tumakas si Jonas. Akala niya makakatakas siya sa plano ng Diyos, ngunit kinulong siya ng Diyos sa tiyan ng isda. Nang maglaon, naunawaan ni Jonas ang kanyang pagkakamali at sinunod niya ang utos ng Diyos. Dahil dito, maraming tao sa Nineve ang bumalik sa Diyos. Ito ay upang sabihin sa iyo na kung paanong may mga pagpapala na kaakibat ng pagsunod sa mga tanda ng Diyos, mayroon ding mga kahihinatnan na kaakibat ng pagsuway sa parehong mga palatandaang ito. Numero 2, maghintay at maghintay. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kanyang mga palatandaan, ang pagmamadali at pagsisikap na gawin ang mga bagay ng mabilis ay maaaring nakatutukso. Ngunit dapat mong malaman na ang oras ng Diyos ay perpekto. Nais niyang maging matyaga ka at maghintay na tuparin niya ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Kapag matyaga kang maghintay sa Diyos, ipinapakita nito na nagtitiwala ka sa Kanya. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Naghintay sina Abraham at Sara ng maraming taon para sa kapanganakan ng kanilang anak na si Isaac. Ngunit sa paghihintay, nanatili silang tapat at nagtiwala sa plano ng Diyos. Sa huli, ang tanda na ibinigay ng Diyos sa kanila ay naging isang katotohanan. Naghintay din si Joseph sa Diyos. Ang binatang ito ay tumanggap ng isang tanda mula sa Diyos noong siya ay bata pa, na nagpapatunay na siya ay magiging isang dakilang tao. Ngunit isang bagay ang humantong sa isa pa, at ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Mula sa pagiging alipin, gumugol siya ng maraming taon sa bilangguan, kahit na siya ay inosente. Ngunit sa loob ng mga taon na ito, hindi sumuko si Joseph. Siya ay matyaga at naghintay para sa pagpapakita ng tanda na iyon, at tulad ng gusto ng Diyos, sa loob ng isang araw, ang kanyang buong buhay ay bumalik. Hindi mo ba gustong maranasan ang parehong tagumpay tulad ng mga lalaking ito? Kapaki-pakinabang ang maghintay sa Diyos, hindi ba? Ngunit habang naghihintay ka, huwag kang maupo,
dahil sasamantalahin ng dyablo ang pagkakataong iyon para panghinaan ka ng loob. I-maximize ang iyong panahon ng paghihintay at manalangin sa Diyos. Naunawaan ng husto ni Daniel ang atas na ito. Kapag kailangan niya ng tanda mula sa Diyos, nanalangin siya, at pagkatapos matanggap ang tanda, nanalangin pa rin siya. At habang hinihintay na magkatotoo ang palatandaang iyon, nagpatuloy siya sa pagdarasal. Ito ang nais ng Diyos na gawin mo rin. Payag ka ba? Tandaan, ang paghahayag ay para sa isang takdang panahon. Ito ay nagsasalita tungkol sa wakas at hindi magpapatunay ng kasinungalingan. Bagaman ito ay nagtatagal, hintayin ito ay tiyak na darating at hindi maaantala. Patuloy na maghanap at maniwala sa kanyang mga pangako habang naghihintay ka ng may mga inaasahan. Minamahal na mananampalataya, hawak mo na ngayon ang mga susi upang mabuksan ang mga dakilang bagay mula sa langit, at ang pinakamagandang bahagi ay ang banal na espiritu ay handang gabayan ka sa lahat ng katotohanan. Huwag hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan mula sa pagyakap sa mga palatandaan ng Diyos. Lumabas sa pananampalataya, alam na ang kanyang mga plano ay para sa iyong ikabubuti. Habang nagpapatuloy ka sa landas na ito, makakatagpo ka ng mga sandali ng paglago at pagbabago. Masasaksihan mo ang imposible na maging posible at ang hindi alam ay magiging malinaw. Ngayon, humayo ka at lumakad ng may katapangan at pag-asa na naayon sa mga tanda ng iyong mapagmahal na Ama. Manalangin tayo. Aking Ama, ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang naghahari magpakailanman na walang kalaban-laban, nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong pagiging tagataguyod ko. Nagpapasalamat ako sa iyong kamay na palaging gumagana sa aking buhay. Salamat sa iyong banal na pabor at mga pagpapala na bumabalot sa akin. Iginagalang ko ang iyong pangalan. Mahabaging Diyos, kinikilala ko na nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo sana ang aking mga paglabag at bigyan mo ako ng biyayang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, aking Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyong mensahe sa akin ngayon, sa paglalahad ng mga paraan na mauunawaan ko ang iyong mga palatandaan. Lumapit ako sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, na naghahangad na maunawaan ka kapag kinakausap mo ako o sinusubukan mong makuha ang aking atensyon. Tulungan mo akong laging maunawaan ang iyong mga tanda upang ako ay lalakad sa iyong perpektong kalooban at layunin. Nais kong marinig ang iyong boses at maramdaman ang iyong presensya sa bawat aspeto ng aking buhay. Panginoon, kinikilala ko na ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa akin, at ang iyong mga pag-isip ay higit pa sa akin. Ngunit hinihiling ko na ipakilala mo ang iyong sarili sa akin. Gusto kong maranasan ang iyong presensya sa isang bagong paraan, isang paraan na magbabago sa aking buhay para sa mas mahusay. Sa lahat ng gagawin ko, tulungan mo akong maging sisidlan para sa iyong kaluwalhatian. Mangyaring tulungan mo akong palaging sumikat sa iyong liwanag saan man ko mahanap ang aking sarili. Mapagpalang Panginoon, sa iyong walang katapusang awa, bigyan mo ako ng karunungan at espiritual na pananaw. Tulungan mo akong makilala ang iyong boses sa ingay ng mundo. Naway hindi ako masyadong abala o magambala upang makilala kapag kinakausap mo ako. Sa tuwing ang kaguluhan ng mundong ito ay nananaig sa akin, mangyaring ipaalala sa akin ang iyong katapatan. Pinanghahawakan ko ng mahigpit ang iyong pangako na hinding-hindi ako iiwan o pababayaan, at alam kong ligtas ako. Mapagmahal na Ama, mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita ang iyong mga kababalaghan at ang aking mga tainga upang marinig ang iyong tinig. Mangyaring bigyan ako ng banal na intuisyon upang lagi kong makita ang iyong patnubay sa aking buhay. Mangyaring tulungan akong palaging timbangin ang mga tanda na natatanggap ko sa iyong salita. Naway ang iyong salita ay maging ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Gaya ng salmista, itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Dalangin ko na gamitin mo ang iyong mga palatandaan upang akayin ako sa iyong katotohanan at gabayan ako sa mga hamon ng buhay. Naway ang iyong presensya ay maging aking palagiang kasama at ang iyong pag-ibig ang aking pang-araw-araw na pag-asa.
Hayaan ang iyong mga palatandaan na laging ipaalala sa akin na ikaw ay kasama ko at ginagawa ang lahat para sa aking kabutihan. Isinusuko ko ang aking mga takot, pagdududa at limitasyon sa iyo. Mangyaring gamitin ang mga palatandaang ito upang patatagin ang aking pananampalataya at palalimin ang aking relasyon sa iyo. Higit sa lahat, ipinagdarasal ko ang biyaya at kakayahan na manatiling matatag sa lugar ng panalangin. Sa tuwing ako ay mahina, hayaang alalayan ako ng iyong banal na espiritu. Sa sarili ko, wala akong magawa. Halika at pumalit ka sa aking buhay at maghari magpakailanman. Salamat, matuwid na Diyos, sa pakikinig at pagsagot sa akin. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.